sinabi na ng NBI, wala namang krimen yung sinabi ni Pangulong Duterte na papatayin niya yung mga senador. Rhetoric lang yon. Alam nila na hindi totoo yun, na nagbibiro lang si Presidente. Sino pa kaya ako? Yan. Pero igigiit nitong si General Torre, pang-asar lang. Sa totoo lang, tatlo ang final namin case, ha? I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. Opo. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Yung gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto niyang bombahin. So ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso na yan. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Tiradang ganyan style bulok yan lawfare yan Ginagawa nilang weapon yung batas na dapat yon, kaya may batas para proteksyonan ng Estado, hindi para usigin ang mga kalaban ng Estado. Ito rin yung same General Torre na naghukay dun sa Kingdom of Jesus Christ. Ito rin yung same General Torre na sinabi na ng NBI, wala namang krimen yung sinabi ni Pangulong Duterte na papatayin niya yung mga senador. Rhetoric lang yon. Nasa init lang yun ang pangangampanya. Anyway, tag-init na, umiinit na rin ang mga pangyayari sa politika. Opo nga. At napapansin ko na grabe mukhang yung mga kalaban ng kasulukuyang administrasyon ay ginigipit. At tulad nung dati, hindi naman ako magtataka sapagkat nakita naman natin ang panggigipit kay VP Sara, Opo. kay Congressman Arnie Teves, na kung ano-ano. Can you imagine, yung mga, eto natatawa ako, Jubes, Opo. yung mga CPP, NPA at kanilang mga sympathizers, hindi tayo nagre-red tagging dito, ito kumpirmado ito na yung mga communist front organizations, yung mga front groups nila na yung iba po ay nasa Kongreso. Yun ay kaalyado ng gobyerno ngayon. Samantalang yung mga lehitimong politiko dahil lamang lumalaban sa kanila, ginagawa nilang terorista katulad nitong yung meron daw Teves Terrorist Group. Sana mang hinugot na puwet ng Anti-Terrorism Council yung Teves Terrorist Group. Hindi naman para doon yung anti-terrorism law ginagamit nila. Ang tawag dyan lawfare. Pwede Parang ba warfare. Wini-weaponize nga nila Yung ba naman, kung totoo man yun, I'm not saying it is, pero even assuming for the sake of argument na totoo, yung may kinalaman ang mga Teves sa pagpatay kay Governor Degamo, those are common crimes, political crimes yun. Hindi po yun terrorist acts. Ginamit nila, bakit nila ginagamit? Kasi may kapangyarihan under the Anti-Terrorism Act na mag-freeze ng accounts, may mag-raid, etc., mag-surveillance. Ginagamit nilang panakot. Yan po ang ginagawa. Ginawa niyan kay Arnie Teves. Ngayon naman, di ba, March 5, 2023, nangyari yung pagkapatay kay Degamo. Opo. Bakit ngayon lang magpa-file si General Torre ng murder charges against Governor Henry Pride Teves? Dahil ba mukhang siya ang mananalo bilang gobernador ng Negros Oriental? Tiradang ganyan style bulok yan lawfare yan Ginagawa nilang weapon yung batas na dapat yon, kaya may batas para proteksyonan ng Estado, hindi para usigin ang mga kalaban ng Estado. Ito rin yung same General Torre na naghukay dun sa Kingdom of Jesus Christ. Ito rin yung same General Torre na sinabi na ng NBI, wala namang krimen yung sinabi ni Pangulong Duterte
na papatayin niya yung mga senador. Rhetoric lang yon. Nasa init lang yun ang pangakampanya. Kaya, anyo mo, matino talaga eh. Tama ako ng kasasabi ko noon na isa sa mga matino sa gobyernong to, si Director Jimmy Santiago ng NBI. Di ba sabi niya, hindi naman krimen yan eh. Oh, pero igigiit nitong si General Torre, pang-asar lang. Eto pa, isa, sana naman hindi naman magamit ang NBI dito. Yung sa Cebu Province, yung kalaban ni Governor Gwen Garcia. Gwen Garcia ha, kasi merong Viva Hot Babe Gwen Garcia, hindi siya yun ha. Akala nyo, yung from Viva Hot Babes, nag-politiko na at naging gobernador. Hindi po si Gwen Garcia yun. Gwen Garcia ito. Apo. Garcia, may A. Baka half cousin. Kinapos. Parang yung isa, may kilala kong apelyido na Arroyo. Opo. Half cousin siya ni na GMA. Kasi Arroyo naman yun. Kulang. Ayos ah. Anyway. Ito naman sa Cebu Province. Nalibasa ang balita ko sa mga kaibigan ko na taga Cebu. Marami tayong mga kaibigan dyan, mga classmates sa law school sa Ateneo sa Cebu, na tumataas daw ang rating nitong kandidato ng PDP laban, si Pambari 4. Opo. Dahil nga sa backlash tungkol sa impeachment. Nagagalit yung mga taga roon sa Cebu Province na yung mga kaalyado ng administrasyon nagkakaroon ng negativity pagdating sa public perception sa kanila. Kasi hindi maganda ang dating sa mga Cebuano nung impeachment. So, ang nangyayari, nag-solidify yung suporta in favor of PDP laban candidates. At umaakyat sa rating to si Nalilipat Pambari 4. tuloy. Oo. Ito naman, kinakasuhan naman ng cyber libel Ganun ba? ni Governor Garcia. Opo. O ginagamit na naman ang kapangyarihan ng gobyerno. Sana lang hindi magpagamit ang NBI yung sa region doon. Otherwise, talagang nakakatakot ito eh. Lahat ng kalaban nila, kinakasuhan nila. Pag nakasuhan ka ba, attorney, anong mangyayari? Hindi, may kaso ka, Anong mahaharas ka. advantage? Hindi, ang advantage, di lumalabas na may makakatakbo. kasalanan ka, ginagamit sa propaganda ng kalaban mo. Hindi, makakatakbo ka. Demerit pala yun. Hindi naman disqualified ka pa. Dapat may Okay. final judgment Okay. na merong disqualification, either perpetual absolute disqualification or temporary absolute disqualification kung ano man yung krimen na Opo. you will be adjudged guilty of by final judgment. Opo. Pero attorney, nasa mga tao pa rin ang decision. Oo naman. Finally, di ba? Oo. Kumbaga, kahit na 10 beses nilang siraan yung tao, kung approve sa kanila yung nagawa ng tao, siguro hindi naman mangyayari yun. Pero ito, dirty tricks ito. Dirty Alam naman tricks. natin yan eh. Okay. Di ba? Opo. Di ba sinasabi naman ng Supreme Court, pag ikaw ay public official, Opo. hindi ka pwedeng balat sibuyas. Yun. Tama yun. Oo, dapat ikaw ay ini-expect mo na since pinasok mo yung politika, ay magkakaroon ng kritisismo laban sa'yo. Opo. Because ganyan talaga ang demokrasya eh. Opo. Meron kahit sino man ang karapatan na ikaw ay punahin. Opo. Unless it is scurrilous libel na talagang walang katotohanan na. Walang katotohanan. Hindi nakasama sa freedom of expression yon. Katulad ng ginawa ni Larry Gadon, yung pinagmumumura si Raisa Robles. Oh. Di ba? Alam nyo, hindi ko rin gusto yun si Raisa Robles. I always disagree with her. Pero grabe naman kasi yung ginawa sa kanya na pag-alipusta. I would not do that kahit I disagree with you. So etong nandito, di ba sinabi na nga, may balm of clean conscience. Kung ikaw naman ay hindi totoo yung mga pinaparatang sa'yo bilang isang public official, doon ka na lang mag-find ng consolation. Huwag mo nang idemanda. Besides, kaya nga po, just to show you how protected free speech is when it comes to matters of public concern. Kasi di ba, politiko ka. Opo.
ikaw ay nasa pwesto. Kahit hindi ka nasa pwesto, ikaw ay public figure. Pag may kritisismo laban sa'yo, malice is never presumed if you are a public figure. Ayun. Kung pribadong mamamayan ka, malice will be presumed. The law itself presumes that the malicious, but that the derogatory imputation is malicious. Opo. Pero pag public figure, it is the complainant na dapat mag-prove ng malice. Opo. Because ang presumption is that there is absence of malice. Ayun. Ayun. Ganun yun eh.